Nung December 22, a few days bago, pagkatapos sumakabilang buhay si former Undersecretary Cabral, nag-issue ng subpoena ang ombudsman for all the files, hard copies, at yung mga computer, no, na kung saan nakalagay yung mga files ni former Undersecretary Cathy Cabral. Yun po ay sinubmit natin immediately sa ombudsman, no, nung bakasyon. No? Lahat ng files na yan ay nasa kustodiya na ng ombudsman. At lahat ng files na yan ay kasama na sa ongoing investigation ng ombudsman at kasama na rin yung ongoing investigation ng DOJ. Dahil ang kustodiya ng files na yan ay nasa ombudsman na, ang ombudsman po ang magdidesisyon kung ano ang gagawin sa mga dokumento at files na ito. Ang unang-una sa aking conversation with Ombudsman Boying at kay Assistant Ombudsman Cravano, ang unang kailangan gawin ay mag-conduct ng tinatawag nilang forensic audit ng files para malaman kung ito ba ay tinamper, binago, at meron bang nangyari sa files na ito. Ang makakagawa lang yan ng tama ay ang law enforcement agencies natin. Specifically, I think, ang partner nila ay ang PNP Cybercrime and siguro pati ang NBI. Pero yan, desisyon na yan ng ombudsman. Tayo ay nandito para mag-fully cooperate sa ombudsman at sa ating law enforcement agencies. At ang pagkakaalam ko, magkakaroon kami ng conference between the Ombudsman, the DOJ, the PNP Cybercrime, NBI, etc. sa mga susunod na araw. At doon natin magagaman kung ano ang dapat gawin dito. So, ang magiging sagot ko sa kahit na sinong humingi nitong mga files na ito ay ipapaalam ko muna sa Office of the Ombudsman dahil sila na ang may kustodiya nito. No? So, yun ang proseso at yun lang naman ang dapat. Kasi, tama naman si Ombudsman nung sinabi niya, magay ba natin kung ano na ang mga files na lumalabas? No? Kailangan ma-establish muna natin kung ano ba talaga ang totoong mga files ni former Undersecretary Cabral at kung ito ba ay nabago o natamper. Kasi yun ang kailangan talagang i-establish. Kaya nga, kailangan itong i-subject sa forensics. No? Kung yung mga files ba sa computer, nabago ba ito? Kung meron bang mga binago dyan, ano ang mga bago dyan, kailangan ng forensic audit. At siguro dapat tayong lahat, hintayin natin lahat yun. No? Ang mga files, nagpadala na tayo ng iba't ibang files sa ombudsman. In fact, a lot of those files, napadala na rin natin. No? Especially those, and including ICI, including, you remember, sa ombudsman, ang pinadala natin, 2016 to 2025. Marami doon, pinadala na natin sa ICI, pinadala na rin natin sa ombudsman. Pero, yung subpoena, talagang sinabi ng ombudsman, kasama pati yung CPU, pati yung computers. No? So, a lot of those files, napadala na in batches, pero yung lahat ng files na sinama sa subpoena, pinadala natin yon lahat, including the computers, na sinecure naman natin immediately through the office of Undersecretary Bisnar and Undersecretary Karima immediately as soon as we took over in September. In fact, kung makikita nyo, secured na secured talaga yun, nakahiwagay yun. Yun, ipinadala natin lahat yon sa ombudsman after we got the subpoena. So, important yon kasi kailangan makita natin kung sa pamamagitan ng forensics, kailangan makita yon ng ombudsman kung ano ba, kung meron ba, at ano ba ang mga nangyaring pagbabago sa mga files na yon. Yun ang kailangan i-establish. At yun, I think, ang goal ng ombudsman na gawin very, very soon.